Excuse me. Nagdala ko ng merienda para sa inyo. Mukhang nakakalimutan nyo ng kumain eh. Manang naman. Minsan na nga lang po kasi laging busy si Philip sa ospital. Isang babaeng nagangalang Ida Salvacion ang nakitang nagpoprotesta sa harap ng opisina ni Congresswoman Victoria Buencamino na may hawak na isang placard. Pero laking gulat ng marami nang dahil imbis na awayin si Congresswoman Buencamino ay ang totoong pakay pala ni Ida ay humingi ng tulong mula sa kongresista. Ayon kay Ida, naging biktima raw ang kanyang asawa ni Severino Salazar o ang tinaguriang killer doctor. Namatay ang kanyang asawa matapos ang operasyon ni Severino Salazar. Handa naman tumulong si Congresswoman Buencamino dahil gaya ni Ida, siya rin ay di umano naging biktima ng tinaguriang killer doctor. Layo ni Congresswoman Buencamino na paimbestigahan at pagbayarin ang Salazar Medical Center dahil sa nangyaring insidente at para makamit ang hustisya para sa kanilang mga asawa. Hindi totoo yung mga sinasabi nila. Mabait na tao si Sir. Hindi niya kayang gawin yon. Plano to lahat ng mga Buencamino. Lahat na lang gagawin nila para makapanira ng iba. Pinakulong ka na nga nila, hindi pa rin sila makontento. Sinisiraan pa nila yung papa mo, pati ospital. Hindi ba sila titigil? Haharapin ko sila. Magtutuos kami. Did you find out kung sino ang may-ari ng number na binigay ko sa'yo? May nangako, sir. Walang registered owner yung number. Mukhang prepaid SIM card yung ginamit niya. Hindi ko na rin matrace. Siguro huling tawag niya sa inyo yung huling gamit niya. Hindi natin alam, baka mamaya tinapon niya na to o hindi na ginamit. What a waste of time. Sige na, umalis ka na. Claire, kahit anong gawin nila sa akin, kakayanin ko. Malalabanan ko sila. Pero ikaw, Claire, you're my weakness. Pag ikaw ang inatake nila, hindi ko kakayanin. So wala na lang akong gagawin. Pwede mo kong tulungan. Pero hindi sa paraan na iniisip mo. Gusto mo pa silang i-confront? Alam mo na hindi sila makikinig sa'yo. Ang mangyayari lang sa atin, you'll make me vulnerable. Kapag inatake nila ang pinaka-importanting tao sa akin, hindi ko kakayanin. Naintindihan mo ba? Hawak mo aking kamay sa aking paglalakbay. At ngayon ay nakita ko, natutunan kong magmahal. At kahit na muli pang masaktan, lahat may dahilan. Kadiliman iyong pinaram, inilawan mong daanan. Hawak ko, hawak ko ang iyong kamay.
Bakit nandito ka pa? Akala ko may sakit mama mo. Okay na po. Nakauwi po yung kapatid ko kagabi. Siya na po yung nagbabantay. Hindi ka ba niya kailangan? Okay na yung scan ko buong araw. Mas kailangan ka ng nanay mo kaysa sa akin ngayon. Sige po, ma'am. Mag-out na lang po ako ng maaga mamaya. Ma'am, okay lang po kayo? Alam mo yung pakiramdam na kailangan mo lang magkunwari na okay lang lahat. Para hindi ka lalong masaktan. Tsaka, para hindi ka mawalan ng pag-asa na baka balang araw maging okay din yung lahat. Kasi, kapag ni-recognize mo na hindi ka okay, mas lalo mo lang mararamdaman yung galit, yung insecurities, a whole avalanche of emotions na bigla ka na lang sasabog. Tapos, baka dun pa lalong mawala yung mga bagay na ayaw mong mawala. So yes, Faith. I'm okay.